Hey guys, welcome to my channel. Prepping video tayo, no? So, katatapos lang ng bagyo sa Pilipinas, bagyong Karina. Ano mga natutunan nyo? Okay? Kasi normally, yung mga tao, nagpe-prep lang pag nandyan na yung sakuna. No? Syempre, gawin nating learning experience para pagdating uli ng similar na sakuna, dapat makapaghanda tayo. And tanggalin na natin yung mentality na, oy, pag wala na, wala na, oh. Hindi na uli, pagpaplanuhan. No? Ano yung nakuha natin sa mga Kastila? Manyana habit. No? Dapat tanggalin natin. And then maganda yung isang post sa Pinoy Prepper Group. Okay, so dapat let's give credit when credit is due. No? Pinoy Prepper Group sabi, things I learned from the Typhoon Karina flooding. Number 1, we need waders, at least 2. Doon sa hindi nakakalam kung ano yung waders, yan yung sinusuot na waterproof na mula paa hanggang dibdib. Para kahit maglakad ka sa baha, hindi ka tapak ng kung ano-ano, may infect ng tubig, na contaminated ng leptospirosis, galing sa ihi ng daga. And yung pinaka-importante para sa akin, yung nakakatakot is yung makuryente ka. Di ba sa last na bagyong Karina, may natagpo ang bangkay ng lalaki na inaanod sa baha na pinaniniwalaang nakuryente. Okay, so ano yung wader? Ito yung wader. Naalala ko, meron pala akong wader. Yan. Ganyan ang wader. So, sarado yan, silyado yan, mula paa hanggang dibdib. Okay, ginagamit to ng mga nagfi-fishing, no? Pwede kang lumubog ang dibdib, mag-fishing ka. So, pwede rin pala to sa baha, tama. This is a good prep to have. Nabili ko lang to sa garage sale dito sa area namin. Nasa US ako, by the way. Never ko pa itong ginamit, pero isasama ko na siya sa preps ko and dadalhin ko na siya for yung mga camping and fishing trips ko. No, yan po ang wader. And I think it's a must sa Pilipinas dahil palagi yung binabaha sa Pilipinas. Shout out sa mga taga Espanya dyan, di ba? Palaging binabaha. Nag-aaral ako, ilang beses ko rin na-experience na maglakad sa baha eh. Meron pa nga, naalala ko, no, nung elementary ako, Aurora A. Quezon Elementary School. Diyan ako nag-elementary pero nakatira ako sa Tatalon. Naglakad ako noon, hinubad ko pa yung sapatos ko, naglakad ako nakapaa. Bakit? Kasi nung the other baha na naglakad ako, na suot yung sapatos ko, bumuka yung sapatos ko. Lalo pag sapatos mo is naka-rugby lang or dikit lang, bubuka talaga yan sa baha. No? Dapat pinaghahandaan na natin. No? Just because tapos na yung sakuna or yung baha, wala na, kalimutan na natin. We should learn from it. Otherwise, yung nangyari sa inyo na paghihirap, yung mga nahirapan last time or tinamaan talaga ng sakuna, mauulit uli. Or worse, mas malala. Ang kinoment ko dun is, kung nakatira ka sa Marikina, siguro dapat umalis ka na sa Marikina. No? Sabi nung isang dati nag-comment, sir, hindi naman lahat may pera para, hindi mo kailangan, it's not a matter of, hindi usapan ng pera. Kasi pag tumira ka rin dyan, sa isang iglap, ubos din ang pera mo eh. Pwede ka pang mamatay, or kamag-anak mo pwedeng mamatay. Diba? So, dapat talaga mag-relocate ka. Ganun ang ganun ang isa sa mga kinoconsider pag maghahanap kayo ng tirahan. Tignan nyo kung flood zone yan, flood prone area. Kasi mother nature yan, hindi man makokontrol eh. No? May mga nagsasabi, ay never kaming ay parehas pala to ng undoy. O sabihin, andyan na experience nyo na yung undoy, hindi nyo pa rin kayo natuto. Kasi mahirap. Alam mo ko lang yan, sa culture lang natin yan ng mga Pilipino, na hirap tayong lumipat. No? Kung sa ka pinanganak, doon na ako mamamatay. Sa culture lang na, very sentimental tayo sa bahay or sa tinitirhan. Dapat i-consider niyo yung safety nyo. Okay? Wag mong sabihin sa akin na dahil pera. Kasi, pag binaha ka, lahat yan mawawala din eh. Kotse, wala yan. Diba? Daming sasakyan na nasira. So hindi ka nakatipid. Diba? Nasira nga lahat ng yung mga pinag-ipunan mo, nawala. Diba? Lalo na yung mga pinundar mo. Appliances, damit, gamit, bahay, kotse. Sira lahat yan. And alam niyo ba yung bahay, kahit
buo pa yung bahay mo, eh kailangan mo rin i-treat yan for what? Molds, amag, kasi nabaha na eh. And yung tubig na pumasok, madumi yan eh. No? I-treat mo pa rin yan. So may mga ganun na. And yung lalo na iba. Eh kung kahoy lang yung bahay mo, talagang kailangan mong palitan yung kahoy niyan. So hindi yan issue ng pera. Kasi kung nabubuhay ka dyan, kaya mabuhay sa ibang lugar. Ang issue na lang dyan is yung pinagtatrabahuhan. Well, ano mo yung priority mo? Gusto mo ba ulit dumaan doon sa ganung bangungot? Eh yung iba, na-experience na yung undoy, naulit ulit. Wala lang pagkatapos. So it's up to you. Pero number one yan is to relocate. Alam mo nang bahain yung lugar eh. Alam mo na eh. Kung nangungupahan ka, mas madali. Kasi lipat ka lang ng upahang bahay. 'Di ba? No, it's up to you. Pero number one dyan is mag-relocate pag alam mong daanan ng bahayan or binabahayan lugar mo. No? Kasi minsan yung mga pinundar mo, yung pera, yung ano, yan, pwede mo nga mabawi yan. Pero paano kung may namatay sa inyo, may nalunod? Tinangay ng agos. Grabe yung isang footage na nakita ko, yung mga rescuers mismo dyan sa Marikina. Tumaob yung boat nila, sila yung rescue. Tapos yung isang bata, nakahawak siya sa street sign. Ganun kataas yung tubig lampas tao talaga. No? Okay, next. We need waders. So, yeah, kung nasa Pilipinas ka, lalo kung nasa NCR ka, Manila, no, Greater Manila area, pati katabi, like Bulacan, Valenzuela, dapat may wader ka na, no? Kasi mag-iingat ka nga dyan, yung leptospirosis, yung dumi ng tubig. At least para sa akin, kahit isa lang, yung lumalabas lang, no? Kunyari, kailangan talaga lumabas eh. Hindi kailangan lahat naka-wader. Hindi kailangan, lumusong sa baha. And isa pa na-observe ko guys, no, baha nasa Pilipinas, baha na sa Manila, ang dami pa rin tao sa labas, ang daming tao. Sabi ko, anong ginagawa ng mga to? Ay kasi kailangan namin pumasok eh. Talaga? Eh kasi pag hindi pumasok, wala kaming, anong gagawin? Kasi maaksidente ka naman dyan. Minsan hindi mo maano yung priority, no? Although yeah, alam ko, galing din ako sa hirap, dyan ako lumaki sa Barangay Tatalon. Pero paano nga pag namatay ka diyan, 'di ba? Kung hindi ka man mamatay sa baha na directly, baka ma-infection ka. Dahil nga diyan sa leptospirosis o mahulog ka sa manhole na walang cover, or makuryente ka. Nakakatakot yung kuryente kasi hindi mo alam kung saan yung may kuryente. 'Di ba? Lumaki ako diyan sa yung Barangay Tatalon, just finiture nga yung bus na inabot ng tubig hanggang sa salame, sa windows. Yan, sa Araneta yan. Part ng Tatalon yun. Okay? So next, we must keep family photos on the second and third floors. Huwag kayong mag-iiwan ng mga madaling masira na lalo na mga papel, diploma, birth certificate. Dapat kung may second floor kayo, sa second floor. Or another good tip nung naka-experience kami dito ng baha, Hurricane Harvey dito sa Texas, sa Houston specifically, yung mga importante namin mga ganong bagay like birth certificate, mga ganon, mga photos, nilagay namin sa plastic tubs. Yung plastic bins na nasisil. Okay? Para kung sakali kahit pumasok yung tubig, hindi yan masisira. Kasi isang beses lang yan mabasa or masira, wala na yan. No, like, kung collector kayo ng libro, yan, ingatan nyo, lalagay nyo sa mga waterproof na plastic containers. No? And, ito pa, I need to get an EcoFlow power station fast. Power station, regarding sa power station, ito, as long as may power station ka, it doesn't necessarily mean EcoFlow. May mga kababayan na nagtatanong, ano ba, okay ba yung EcoFlow, yung Blowetty? Yan naman palagi yung pinag-uusapan eh. O sama mo na yung Jackery, pangatlo. Ako never ako nagkaroon ng ganyan eh. Bakit? Kasi mahal. Mahal, no? Ang una ko, ito. ProGenie, 280 watts. No? Ginagamit ko sa camping. So, pag walang brownout, ginagamit ko sa camping. So, gamit na gamit siya. Okay? Hanggang bumigay na lang isang araw, ayaw nang umandar. So, ang siguro, hula ako, nagkamali ako sa hindi ko alam kung nagkaroon ng surge
power surge or whatever, kasi ginagamit ko yata ito habang naka-plug, bigla na lang kayo umandar. Pero ginawa ko, bumili ako ng isa pa. So ito, 280 watts. So pag bibili kayo ng power bank, ang tawag nila dito solar generator pero hindi naman talaga to nagge-generate ng ng solar power. Ini-store lang nito yung power, yung energy, no? Para sa akin, I suggest minimum is 500 watt hours, WH. Huwag kayo magbe-base sa watts, no? Yung watt hours, yung itatagal kasi niya, no? Wag yung ganto na isa lang, 280 watts. Pure sine wave converter, ayan. Ito, 250 watt hours lang to. Ayan ang specs niya. No? 250 lang. Sabi ko, mahina. Pag 250, konting-konti lang ang gamit mo niyan. O halos, depende pala kung ano ipa-plug mo. Pero, bitin ka dyan. Mas maganda kung bibili ka. At least, minimum 500 watt hours. Ito, I don't know, 2 years ko na yata itong ginagamit. Bawaut. Bawaut. 500 watt hours to. So, nakadalawang hurricane na yata to, brownout ng ilang araw. Tapos, camping trips. Yan. Sulit na sulit ko na to. No? 500 watt hours. Nawala ko na nga yung charger nito. Ginagamit ko na ibang charger. And, hinahanap ko nga to sa internet ulit. Wala na akong mahanap Bawaut. Kita nyo yun, no? So I'm sure mas maraming brand sa Pilipinas kasi mas malapit kayo sa China, di ba? Pero ito, 500 watt hours, sulit na sulit para sa akin. Kakamping ako, may dala akong laptop, ilaw, and one time nagcamping ako winter. Gumamit ako ng heater, parang yung personal heater lang, nilagay ko sa sleeping bag. Naglas yata ng 4 na oras. Okay lang yon, no? Kasi malakas magkonsumo ang heater Diba? 500 watt hours Ngayon, nung nakaraang dalawang brownout dito, isang hurricane, isang tornado, yung Wi-Fi router namin dito naka-plug. So, kahit brownout sa area namin, meron kaming internet thanks to this. And with that, walang sakuna. Sabi ko, I think this is the best time to prepare. Kabibili ko lang nito. Okay. Nakita ko lang sa eBay. Jelu. Mas malaki siya ng konti, Mas malaki siya. Pero, mas mura lang bili ko dito Kung bili ko doon, $300 yata. Dati, nung bagong labas ng mga power station, it's $1 per watt hour. So, dati, yung 500 watt hours, $500 yun. Yung 300, $300 yun. So ngayon, nagmumura na sila. So just check kung ano available sa inyo. Sa Pilipinas, check sa Shopee, Lazada, or whatever. Dito sa US, Amazon, or eBay. Ito sa eBay, bili ko lang to. Ang benta nila to sa eBay, $165. Tapos may nakalagay na make an offer. Nag-offer ako ng $150. Kumagat. Di sige, $150. Imagine mo, may $150. Kung tatagal ba to, I don't know. So, minsan kasi, alam niyo ba, isang factory lang yan Iniiba-iba lang nila yung mga pangalan. Kaya, Jelu. Ayan, iniiba-iba lang nila yung pangalan. So, hopefully tumagal, pero, kung tama yung paggamit mo, ano ibig sabihin, nagkakaproblema lang ito, kaya, pagka na-criss-cross mo yung positive o negative, sira yan, tatapon mo na yan. Mga ganon. Or nag-power surge, depende. So, hopefully, tumagal din to. Pero sa presyo niya, 150 versus 300. Ngayon, so meron na akong 1,000. Kasi ito, 600 yata to 575 watt hours. Almost 600. Pero 150 lang ang kuha ko. No, hindi ko pa siya nagagawa ng long-term review, bagong-bago. Pero sabi ko nga, di ba? As a prepper, mag-prepare ka pag hindi pa umuulan. Di ba? Ganun ginawa ni Noah, di ba? He didn't build the boat when it was raining. Nung mainit pa ang panahon, doon niya ginawa yung boat. No? I don't know kung maniniwala kayo hindi. The first prepper. Anyway, so yan, habang katatapos pa lang ng bagyo, ng sakuna sa Pilipinas, no? This is the best time to prepare. 'Di ba? Huwag kayong maghihintay na nandyan na.
parang nung nagkaroon dito ng hurricane tsaka tornado, gamit na gamit namin yung generator namin, portable generator namin. And nakita ko sa Lowe's or sa Home Depot, hardware yun eh. Ang dami naghahanap ng generator, pati mga gas ka. Well, it's gonna be too late. Similar with sa Pilipinas, no? Pagka nandyan na yung ulan, dyan na yung bagyo, tapos maghahanap kayo ng mga power station, naghahanap kayo ng mga lamp, ilaw, ay wala na, it's still be too late. So, yan dapat, hindi ko pa na, yan dapat ang i-consider nyo. I need to consider getting an inflatable boat that can carry 4 people. Actually, meron din kami inflatable boat. Binili ko yan after Hurricane Harvey. Hindi ko lang nilabas ngayon kasi mabigat eh, nandun pa sa garahe. No? Good for 6 people yata yung binili ko. Kasi alam nyo yan, pag bibili kayo ng good for 6 people, actually 4 or 3 lang ang kasya dyan. Kasi kinukwenta nila yung magkakatabing ganyan talaga. Wala ka ng space gumalaw. Similar with camping tents. Pag bumili kayo ng tent na good for 10, pang 5 people lang talaga yan. No? Ganun lang yan. So yeah, meron din kami inflatable boat for the just in case scenario. And kung hindi naman dumating yung sakuna, magagamit mo naman yan for fishing, for camping trips, no? Na malapit sa body of water. Okay? So, yan guys. No, sana may natutunan tayo, no, nung nakaraang sakuna, nakaraang bagyong Karina. No, hindi, I'm not expecting na gawin niyo lahat yung sinasuggest ko, pero you should learn from what happened nung actual na scenario. Dapat natuto na kayo. Kung hindi kayo prepared noon, dapat prepared na kayo ngayon. And now is the best time to prepare na mainit ang araw, walang ulan. Okay? Kung nag-prepare kayo noon, sana ma-improve nyo pa para next time, kahit bumagyo dyan, bumaha, magkakapi ka lang, kampante ka sa loob ng bahay mo. Kasi na-cross out mo na yung mga possible scenarios na pwedeng mangyari. Nakapag-prepare ka na about those times. No? So with that guys, tatapusin ko na. Hopefully nag-enjoy kayo sa prepping video na to. See you next time. Bye!